Pero mas lalo yung sa Philippine, magdala kayong lagi sa Panginoon, di ba? No? So, doon pa lang, isa lang ang ibig sabihin doon, na yung mga tinawag ng Diyos, ano man ang kanyang mangyari sa buhay niya, hawak pa rin siya ng Diyos. Amen. At hindi nawala yung pagtitiwala. Amen. So yun ang, kasi itong mga sulat na to, ito yung mga paalala ito sa mga lingkod, kung ano yung tamang relasyon sa Panginoon sa paglilingkod. Kasi katulad ng mga na-encounter natin ngayon ng mga problema, na kung ating susurin na mabuti, tayo mga lingkod ang dapat magiging model para katulad yung mga medyo nagre-rebuilding yan na ayaw na sa sumunod, kahit yung mga yung pag-aalala ng mga supposed leader na ayaw mamunod sa kordo sapagkat ang iniisip gastos. So dapat may papaliwanag natin yun. Mahalaga yun. Basta maliwanag yun. Pag tinawag ka ng Diyos, siya nakakalam ko na yung gagawin. Amen. Yung maliwanag yan. Katulad sa atin, wala naman isa pang himala na Diyos sa atin dito, wala ditong disciple na nag-aral sa Bible School. Amen. Maliban na laging preacher na. Meron din yan dyan na kaya malimit ko na encounter na sa mga lalo sa Bicol doon. Kayo? Saan kayo nag-aral? Kami ng ilang taon sa seminary. Yung mga naririnig ko noon. Ako, sir, po, nung araw. Na-encounter ko na po yun. Kasi ako ang halos kausap ng mga obispo dito sa Obisaya. Apo. Dito sa Laguna, si Bishop Bantig. Tagal ko yung kinausap. Si Bantig. Matagal ko na kumbinsi yan. Talagang nireject ako yan sa una. Nung makumbinsi ko na, kasi yun nga, walang tiwala na. Kasi nature ng tao yan eh. So, at least na-overcome yun. Ito naman si Mark Castillo, wala pang foundation, magkakilala na kami niya. Nung nagkaroon tayo ng gawain sa San Pedro sa Coliseo. Apo, sir po. Tumas ng kamay, sabi ko, hindi ako magmimisa dyan.